Isa ka ba sa nagpaplanong magpatayo ng bahay? At nag-iisip ka ng mga paraan upang makatipid sa gastos dito. Pero ano nga bang maling paraan ng pagtitipid na mas magbibigay sa iyo ng problema sa pagdating ng panahon? Kung ikay interesado, well, panoorin mo ang videong ito. At tayo ngayon sa isa kong project na under construction. Anyway, kung bago ka pa lang dito, this channel can help you if magpapatayo ka ng bahay. Mga videos tayo dito all about house design at mga iba't ibang materyales, mga tips sa construction na maaring makatulong sa iyo. Better subscribe na dito sa ating channel. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. Well, for today's topic, isa-isahin natin ang mga bagay na hindi dapat tinitipid sa pagtatayo ng bahay. Paano nga ba ang tamang diskarte sa paggastos sa pagtatayo ng ating bahay para ito'y maging matibay, maayos at ligtas para sa atin? Again, so ano-ano nga ba ang mga maling pagtitipid natin sa pagbuo ng ating dream home? Tara, isa-isahin natin. Una, ang overstocking of materials. Siguro marami sa atin ang bumibili ng mga materials tulad ng semento, tiles, hollow blocks at iba pang essential na materials in bulk or bulto. Bale, maramihan kung mag-purchase tayo ng mga materials na ito. Pero wala naman tayong detailed estimate na pagbabasihan natin sa dami ng bibilhin dapat natin na mga materials. Bale, rough estimate lang yung ginamit natin. At binibili nga natin ito ng maramihan thinking na mas makakamura tayo pag ganon sa delivery charge at ating inaasahang pagmahal or inflation pagdating ng panahon. Well, may point naman yung thinking na yon. Siguro nga mas mapapagastos ka kung may extra delivery charge ka pa kung hindi bultuhan yung pagbili mo ng materyales. At siguro, o nga, yung inflation o yung pagmahal ng mga materials na ito kung bibilhin mo pa later. So, binibili mo na ngayon. Bultuhan, maramihan. Pero, risky ito kasi bumibili ka ng materials nang wala talagang idea sa kung ilan ba talaga ang kailangan mo. Ay kasing sumobra na masyado ang pagbili mo ng ilang materials nito at masayang lang kasi hindi na ito nagagamit. Sobra, di na magamit. So, sayang din ang nagastos mo rito. So, instead na nakatipid ka, well, nagsayang ka lang ng pera. Tandaan na ang materyales tulad ng simento ay maaaring tumigas pag na-expose sa tubig or sa ulan. Ang mga tiles ay maaaring mabasag or madamage on site pag ito'y nabagsakan ng mga bagay or ito'y nag-crack dahil nga matagal itong nakastock. Yung mga bakal or mga reinforcement bar ay maaring kalawangin pag natagalan sa pag-stock dahil nga again baka maulanan or ma-expose sa tubig. Madaling salita, ang mga materials na ito ay maaring masira or madamage sa katagalan na pag-imbak. Well, dahil nga napasobra ang dami ng bili mo ng materials na ito ay hindi talaga maiiwasan na matatambak lang ito sa iyong storage space or sa anong sulok ng iyong property. Which again, prone na ito sa damage. Kaya dapat talaga alam mo ang dami ng kailangan mong materyales sa pagbuo ng iyong bahay para again, walang masayang or masira na materyales na ito. Again, pag bumili ka ng bulto ng materyales ng walang proper estimate, siguro isipin mo mas makakamura ka dito but maaari itong masayang at masayang din ang pera mo. O ano nga ba ang dapat gawin para maiwasan ito? Well, una at pinaka-importante ay ang pagkakaroon ng isang detailed estimate or yung tinatawag nating bill of materials. Dito, magkakaroon ka na ng idea ng detailed estimate or quantity or bilang ng materyales na kailangan mo sa pagbuo ng bahay. Well, ito'y maaaring gawin ng isang professional na quantity surveyor or yung mga professional na taga-design, taga-approve ng mga materials dito sa ating bahay. Hindi rin advisable ang pagbili agad-agad ng lahat ng dami or quantity ng materials. Mas mainam na half muna yung bilhin or kalahati muna ng bilang na nandoon sa iyong estimate para ma-adjust mo na yung bilang ng yung bibili na materyales sa susunod after nung initial mo na
purchase ng quantity ng materials na ngayon. Sabihin man nating maaring gumastos ka ng additional fee sa additional delivery, pero at least alam mo na nasa tamang quantity lang ang mabibili ng materyales. So, iwas sayang ito. With this, hindi ka magsasayang ng storage space dahil hindi nga sumobra yung mga materyales at iwas na ring damage yung mga ito. Kaya, hindi ka magsasayang ng pera. So, again, have a detailed estimate ng materyales at iwasang bumili ng bulto nang wala kang idea. Okay? Sunod na maling diskarte sa pagtitipid ay ang hindi pagsunod sa tamang mga dimensions or specs ng structural components. Ang mga footing, tie beams, columns, beams, slabs at iba pang structural component ay napakahalaga na maayos na magawa para sa structural integrity ng ating bahay or tibay nito. May iba kasi na nililiitan ang sukat or iniiba yung specs ng mga materyales para mas makamura sa gastos. Which is napakadelikado especially kung hindi ito approve ng isang structural engineer or yung professional. Maaring mag-collapse or masira ang mga beams at columns dahil hindi nito kakayaning isupport ang structural load dahil nga inadjust or pinaliit yung mga dimension at specs nito. Meron ding iba na mas maliit ang ginagamit na dimension ng mga reinforcement bar sa mga structural components nito. Gaya na instead of 16mm, dapat ang mga main bars ay ginawa na lang 12mm para at again makatipid sa gastos dahil mahal nga ang bakal. Or worse, binabawasan yung amount ng bakal na dapat naka-layout dun sa mga structural components na yon, which is again napakadelikado. Makakatipid ka nga sa pag-change ng mga materials nito pero may risk naman na masira or gumuho yung bahay mo. So, paano ba ito maiwasan? Dapat magkaroon ng structural plan, layout, at structural analysis ang ipapatayo mong bahay, which is prepared, checked, and approved by a structural engineer or structural professional. Dapat kung anumang dimensions or sukat or specs ang nandoon ay dapat ito yung sundin sa pagpapatayo ng bahay. Tandaan, ang structural frame ng isang bahay ang dapat paglaanan talaga ng budget at hindi dapat tinitipid. Kasi dito nga natin kukunin yung strength or yung structural durability ng iyong bahay. Kaya huwag itong tinitipid. Isa pa sa maling pagtitipid na connected sa structural design ng bahay ay ang hindi maayos na pagpaplano sa paggawa ng extension. Siguro para sa atin na nais magtipid muna sa pagtatayo ng bahay ay plano natin na magpatayo muna ng isang bungalow or one story lang muna. Of course, mas mura ito kasi one story nga lang ito. Pero siguro nga sa limitation ng ating property or ating lupa ay maiisipan nating magtayo ng isang palapag or second floor sa ating bahay. Pero tandaan, dahil nga nagtitipid tayo, so pang isang palapag lang yung nakadesign ang mga structural support ng ating bahay. So pag nagplano tayo na magpatayo ng second floor or extension na palapag, ay maaring hindi ito kayanin ng mga existing support. Dahil nga ang extension na yon ay hindi naman nakaplano. So hindi handa yung mga beams, columns at footing mo para dito. So in times like lumindol ay baka magkaroon ng collapse ang structure na to. So ang di nakaplanong extension ay napakadelikado din. So paano naman ito maiwasan? Na dapat alam mo kung ano talaga ang gusto mong itayo sa property na yon. Ilang story ba or palapag ang gusto mong i-build? Kung nagtitipid ka at gusto mo ng multi-story na structure ay pwede mo munang itayo yung ground floor. Pero ang mga supports na ito ay nakadesign para sa extension ng mga upper floors. So, una pa lang ay ang mga columns, beams at footing ay nakadesign na para magkaroon ng extension ng iba pang palapag. Kahit one story muna, ready na ito tumanggap ng structural load ng mga upper floors pagka nagkaroon ka na ng perang pangpatayo ng extension. Pwede ring instead of pitch roof ang iyong bubong sa iyong one story na structure ay gawin mo itong roof deck o yung semento para pag nag-decide ka nang magpa-extend na ng upper floors
ay hindi mo na itong tanggalin yung bubong mo at masayang yung mga steel trusses at yung mga GI sheets. So at least kung concrete na or roof decking na yung bubong mo sa yung ground floor, magiging ito na yung floor ng iyong upper floors. Again, kahit magtipid ka ngayon at isang story lang muna, dapat mong iplano na ito'y tumanggap ng extension or additional palapag ang mga structural components nito. Kung tayo magpatuloy, ini-invite ko ulit kayo na i-check ang iba pang mga videos dito sa ating channel. Ang mga topic tulad ng presyo ng pagpapagawa ng mga bahay ngayon, mga bagay na dapat mong iwasan sa pagtatayo ng iyong bahay, gawing ligtas sa lindol ang ating mga tahanan, at kung paano ito i-secure sa magnanakaw at ligtas rin sa sunog. Ilan sa mga videos na maaari mong panoorin para makatulong sa iyo sa pagpapatayo ng dream home mo. So, check them out later. Now, back to our topic. Isa rin sa maaari mong magawang pagkakamali ay ang pagtitipid sa mga electric outlets. Mga appliance natin sa bahay ay kailangan ng saksakan para umandar. Ref man ito, radyo, washing machine, or cellphone. Pero ang iba sa atin ay nililimitahan lang yung number ng convenience outlet or saksakan, thinking na pwede namang gumamit ng extension cord para sa ibang pang appliances. Pero prone ito to electrical overloads, especially yung mga octopus connection na maaaring maging sanhi ng sunog sa ating mga bahay. So, napaka-importante na magkaroon ng sapat na saksakan sa iba't ibang location ng ating bahay para maiwasan ang mga connections na ito. Isa rin sa dapat tandaan na ang mga appliance tulad ng ref, range, aircon, water heater ay may dedicated na circuit or saksakan. So, dapat sa saksakan nito ay wala itong kasamang ibang appliances para maiwasan ang fluctuation ng voltahe nito na maaaring makasira sa mga appliance na iyon. At maaari ding magkaroon ng overload dahil nga malakas sa voltahe ang mga appliance na ito at sinamahan mo pa ng ibang mas malilit na appliance, kaya delikado. Para maiwasan ito, so napaka-importante magkaroon ng tamang electrical layout sa ating bahay na approved and checked by an electrical professional para sa ating convenience and of course para na rin sa ating safety. Next ay hindi rin dapat natin tinitipid ang ating roofing. Ang bubong ay isa nga sa pinaka-importanting parte ng ating bahay, which dapat tayong mag-invest ng tamang materyales at installation para dito. Kung ano nga ba ang di pwedeng tipirin dito? Una, dapat sapat ang bilang ng mga screw or fasteners natin sa pag-i-install ng ating mga GI sheets sa ating mga roof trusses para hindi madaling tangayin ito ng malakas na hangin, especially kung mayroong bagyo. May iba kasi na hindi nila sinusunod yung mga standard spacing ng mga screws dun sa bubong or binabawasan nga yung number of screws. Kaya madali itong matanggal kung may malakas na hangin. So tamang dami ng screw, magiging mas secure ang ating bubong. Hindi rin dapat tinitipid yung mga bubong natin sa sealant para sigurado talagang watertight ang mga bubong natin. Dapat kasali rin sa budget ang pag-install ng tamang flashing sa ating mga pader o sa ating mga bubong dahil dito pumapasok yung mga tubig pag hindi natin to properly seal. In case naman sa heat insulation, dapat mag-invest tayo sa paglalagay ng insulation foam sa ating mga bubong. Iba kasi na nag-isip na sapat na yung ceiling board para hindi tumagos yung init mula sa ating bubong mula sa labas. Kung mas mapoprotektahan tayo laban sa init sa labas pag nilagyan natin ng insulation foam sa pagitan ng metal sheets at ang ating mga roof trusses. Pinaka-common nga na insulation ay yung PE foam with aluminum film tulad nito. May proper insulation ng bubong, mas lesser yung temperature na papasok sa ating bahay, which makaka-less tayo sa paggamit ng electric fan or sa aircon. Makakatipid tayo doon. So, pinag-usapan na natin ang mga bagay na hindi dapat tinitipid sa pagtatayo ng bahay. Saan naman tayo pwedeng magtipid pagdating dito o maglaan ng mas maliit na budget? Well, pwede kang magtipid sa floor finishing. Pwede namang hindi gumamit ng mga ceramic tiles as floor finish. Pwede yung mas mura tulad ng vinyl tiles as long as hindi naman binabaha
yung flooring na yon. Magtipid sa mga fixtures tulad ng faucet, lavatory, or toilet bowl. Kasi nga, hindi naman kailangan ng mamahalin ang mga ito. Bintana naman, pwedeng gumamit ng jealousy window instead sa mas mahal na owning at yung mga sliding na mga bintana. Mga interior partition din na hindi naman structural or load bearing. Pwedeng gumamit ng plywood na marine or piscine board or gypsum board na mas magagaan instead sa mga hollow blocks. Ng ibang bagay na pwede mong tipirin or pwedeng may alternative na mas mura. And lastly, sa pagbuo ng iyong dream home, mas makakasigurado ka sa gastos mo kung kukuha ka ng mga professionals para i-guide ka at magplano nito. Sabi mang additional costo para sa'yo, pero in the long run, mas maganda ang kalalabasan ng bahay mo. So, better invest in professionals. Ang ating video for today. Sana nakatulong ang ating discussion kung mayroon kayong concerns about sa pagtatayo ng bahay. Kung meron pa kayong katanungan or opinion about this topic at meron kayong suggestion sa mga next na content natin, please write down your thoughts on the comments below. Huwag din kalimutang mag-like, share, and of course kung hindi pa, mag-subscribe. Ulit, ito yung Kuya Architect. Salamat sa panonood at see you sa ating susunod na video. Bye!